Si Jinggoy tsaka si Morales nagka-insultuhan pareho. Nakakatawa yan actually. Kung papanoorin niyo siya. Hanapin niyo sa yung buong niya. Nakakatawa, promise. Pero panoorin muna natin 'to. Yan. Nauwi sa sagutan ng Senate hearing sa binansagan ngayong PDEA leaks nang makwestiyon ang kredibilidad ng isa pang resource person. Sa gitna kasi ng paggigisa ng Senado, inungkat ng dating PDEA agent na si Jonathan. Okay talaga. As usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Kapit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Wala siyang pangano. Wala siyang pangano. Ganun, pasok. Anyway. Morales ang dating plunder case ni Senator Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pala at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Tumaas ang tensyon Dapat dito na-cite na in contempt to si Morales. Kung tutuusin, dapat dito na-cite na in contempt si Morales. Or at least man lang winarningan ni Bato. Dito sa parte na to. Kahit warning lang. Mr. Morales, I'm warning you to keep your composure and respect the committee and the members of the committee. Otherwise, I'll cite you in contempt. Wala. Wala siyang ginawa, guys. Baby. Baby. Oh. Ganon. Wala siyang ginawa sa kay Morales. Napakawalang yan. sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad sa usaming drug surveillance noong 2012. Dinuro ni Senator Jinggoy Estrada si dating PDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dating kasong plunder ng senador. Kinwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ng dating PDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito natanggal sa serbisyo si Morales at pinatawan pa ng lifetime ban ng Civil Service Commission mula sa paglilingkod sa gobyerno. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, yung investigasyon po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor. Buwelta ni Morales, hindi siya dapat ituring Bastos niya, no? Ang bastos niya, legit. As in, legit na bastos si Morales. Legit. Dapat dito nagsasite na in contempt to si si Bato Kaso wala talaga. Wala. Nga. Imagine, mga kotsero, tinanong ka. Sagutan naman dyan, yes or no Tapos ang isasagot mo, wala po akong nakikitang relevance dyan sa question na yan dito sa pinag-uusapan natin today. Ay, sino ka? Sino ka para mag-determine kung ano ang topic na pinag-uusapan? Sino ka? Number 1. Number 2, how can it not be relevant?
paanong hindi magiging relevant yung history mo ng pagsisinungaling at yung Senate hearing natin ngayon? Bakit hindi? May history ka na. Bakit hindi? Napatunayan ng sinungaling ka. Hindi lang ng CSC. Umabot pa ng Court of Appeals at umabot pa ng Supreme Court. Yun ang relevance nun. Kasi alam nyo, mga kotsero, para kasi maging credible kang witness, kailangan meron kang konting credibility. Meron kang konting credibility. At the very least, kung hindi ka man magte-testify ng according sa iyong personal experience o first-hand information, at the very least, sana kung magte-testify ka, medyo malinis ang kamay mo. Sa korte nga, merong tinatawag na clean hands doctrine . Kung mag-a-allege ka ng krimen sa iba, siguro di mo malinis din ang kamay mo. Na hindi ka madungis. Paano to? Wala siyang kredibilidad. Pero hindi, hinayaan lang ni Bato. Yan. Na suspect, kundi isang resource person. Hindi po ako lumilihis. Tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor, ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Pinagsabihan naman ni Senator Bato de la Rosa si Morales sa pagsagot sa senador. Pero naniniwala raw si Bato na totoo ang isiniwalat na dokumento ni Morales. Sa pagpapatuloy naman ng pagdinig, may ipinakitang CCTV footage si Morales sa loob ng kanilang bahay noong May 1, 2024. Dito Guys, sa hearing na to, napatunayan na scripted yung hearing. Pero magkaibang tao yung scripted. Paano magkaiba? Etong dalawa, etong si Morales tsaka yung kasama niya, may iba silang agenda. Yung isa naman, may iba rin siyang agenda. Naglokohan yung tatlo. Sabi sa inyo kahapon, sinasabi ko sa inyo, scripted to, di ba? O, di scripted nga. Etong dalawa, nag-collude. Etong dalawa, nag-collude. Nag-usap sila. Siguro sinabi nung isa, may tumatawag sa akin. Kausapin ka raw, etc., etc. Punta ako sa bahay nyo. Pumunta sa bahay, tinawagan. Pagtawag, nalaman dun sa hearing, hindi pala alam nung kausap sa telepono na nandyan si Morales. Hindi rin sinabi na nandyan si Morales. Hindi rin niya alam na kausap nitong lalaking to na katabi niya si Morales dyan sa tabi. So, ibig sabihin, nag-usap silang dalawa para i-record yung conversation dyan kay Kuya. May problema. Ano yung problema? Etong kausap sa telepono, sinet up lang din pala silang dalawa. Naglokohan silang tatlo. Langya. Punta ako sa bahay mo, dala ako candy. Nakanan tipaklon si Morales. Napakasinungaling talagang tao na ito . Sabi, bakit ka pumunta sa bahay ni Morales? Pumunta lang po siya sa bahay after ng hearing no April 30 para bigyan lang ako ng candy. Nagdala lang daw ng candy. Hayop! But anyway, nagkautuan silang tatlo. Etong dalawa, inuto nung kausap nila. Yung kausap nila, etong dalawa, inuuto yung kausap nila. Kunyari, nasa ibang lugar. Eto namang kausap nila na nasa telepono, inuto din yung dalawa. Yun yung nangyari dyan. So ngayon, kumpirmado na naman yung sinabi natin kahapon na scripted yung CCTV. Scripted. kasama ni Morales ang kaibigang ex-PDEA agent din na si Romeo Enriquez. Habang ka-video call ni Enriquez noong mga oras na yon, ang isang Eric Picoy Santiago mula sa National Police Commission o NAPOLCO. Pinag-uusapan daw dito na may gustong umareglo kay Morales
para tumahimik sa PIDEA leaks at wag nang dumalo sa hearing. Humarap sa pagdinig ang dalawang sangkot sa CCTV. Pero sabi ni Santiago, gawa-gawa lang ang mga sinabi niya sa video. Ang totoo raw kasi, may ibang pakay si Santiago sa pagdalo sa Senate hearing. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta ang mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Inamin ni Santiago na nabanggit niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pag-uusap. Pero imbento lang din daw ang lahat. Kaya nga, bakit mo nasabi yung ulam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. So, po, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. O so, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. Pero sa huli, Triggered hindi si napiga Bato. si Santiago kung bakit kinailangan niyang magsinungaling kina Morales at Enriquez habang ipinasumiti muna sa Senate Committee ang mga dokumentong dala ni Santiago para mapag-aralan. Samantala, muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City sa Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinwestiyon kasi ni Morales ang bilis ng resulta. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po ni 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Tanong ni Senador De La Rosa, bakit hindi sinama sa test ang shabu at marijuana? Ayon sa ospital, cocaine test lang ang inirequest ni Marcos at hindi kasama ang iba pang illegal na droga. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinasabi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi, no? May supina. Ang tagal nang wala sa sa sistema ng gobyerno yung mama. Tapos pinabalik sa supina. Tindi, men! Anyway, puntahan ngayon natin itong huling parte. Etong ipapakita ko sa inyo, nasa bandang last part na to ng hearing. Kaya siguro maraming hindi nakapansin. Pero kung tutuusin, mga kotsero, kung papanoorin nyo itong buong 38 minutes na to, nasagot na lahat ng tanong ni Bato. Nasagot na. Hindi na niya talaga kailangan ng next hearing. Sino ang tumulong sa kanya para masagot itong hearing na to? Si Senator Cheese. Sabi sa inyo, mga kotsero, kung wala si Senator Cheese sa hearing na to, napakagulo ng hearing na to. Totoo lang. Totoo lang. Game. Panoorin natin to. Ang nasa last part na to ng hearing, tungkol ito sa resulta ng investigasyon ng PIDEA dito sa alleged PIDEA leaks. Game. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee and to all those who are present here, good afternoon. I would like to say thank you, Mr. Chair, for giving us this opportunity to discuss with you the result of the investigation that we have conducted to answer the following questions. Number one, whether these documents, the pre-documents, ay naging part or official document of PIDEA. And the other question that I will be discussing is about who is the resource person that we have here, Mr. Jonathan Morales. All those questions that I have mentioned will be addressed in the presentation that I will be going to report. And I would like to inform this honorable committee that the report that I'm going to make is not my personal opinion. It's not my personal report because, as mentioned by our Deputy Director General for Operation, this is the result of the investigation that the PIDEA had conducted, as yung aming Deputy Director General for Operation ay siya po yung head nito with the instruction of the Director General of PIDEA. Okay, please, next slide. Yung report that I'm going to present, ito po yung final report that we have submitted
to the Director General of PIDEA dated April 14, 2024. Okay, in the next slide please. Take a look at the two documents na sinasabi nating alleged PIDEA leaks. The pre-operation report and the authority to operate. If you are going to take a look at the two pictures there, makikita natin that those documents, number one, parehas po silang walang control number. Aside from these two documents na walang control number, yung documents pong ito were intentionally obliterated. And yung documents pong ito, most of the items therein ay remained unfilled. Ibig sabihin, this deprived the PIDEA para malaman po magkaroon ng kung talagang totoo or hindi or nag-e-exist yung dokumentong ito. Kasi hindi namin mabe-verify. In the investigation that we have conducted here during the past 2 years, Kapag yes po. na-disapprove o kaya hindi na-submit yung papel na yan, magkakaroon ba ng control number? Halimbawa, Hanap ng lusot si Bato. ako si Morales, Hanap gagawin ng ko yan. lusot. At inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na i-disapprove yung operation na yan, magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. O hindi. So, meaning, tingnan mo nature ng papel. Tingnan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tingnan mo yung color ng papel. Yeah? Color na papel. At saka yung butas doon sa confidential. Yan naman yung butas. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Yung butas yan. Okay, Diba? that's what we are going to answer Okay. po, Your Honor, in my next presentation. And So, some of the slides. settle tayo dyan na kung hindi yan na-submit at hindi na-approve, obvious, hindi talaga magkakaroon ng control number. Yes po. Correct? Yes Okay. po. Please continue. But napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. Correct. In this pre-operation report, makikita And po then, natin. if you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, para na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Nauto ka talaga? Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo na yung papel, oh. Discolored. Hanggang Andyan ngayon, yung papel na nauuto ka yan. pa rin. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, as Ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Recording in Diba? progress. According in progress Very daw. clear yung papel. Brown na nga, oh, sa kalumaan niya. Iulit, oh, tingnan mo. Mga stain sa baba, oh. Pwede ba yung i-computer generate yan? Yung papel na yan, i-imbintuhin mo yan? Ano naman? Pati yung butas doon sa panser? Diyos ko, dali-dali sa graphic artist yan. Just one, physical examination of the papel. Although, Xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo. Lumang papel talaga yan. Kaya Ganito yung logic niya, mga kotsero eh. Papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-ridiculous yung kanyang, yung kanyang logic. Nakapanood ko yung Avengers ng isang araw eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko eh. Ayan oh. Nag-i-exist yan kasi nakita ko sa TV na may Avengers. Ganun yung sinasabi niya. Nakita ko sa TV eh. Pinapalabas sa Netflix, nandun yung Avengers. Mukhang napakaganda nga ng mga kulay-kulay ng costume nila eh. So, totoo yung Avengers. Ganun yung logic na sinasabi niya. That's how ridiculous it is. Hindi yung sinasabi niya eh. Naniniwala ako na mayroong totoong kopya niyan. Bakit? Kasi nakita ko may discoloration dun sa papel, may sa soft copy nung sa photocopy, etc. etc. Totoong may Wakanda. Bakit? Nakita ko sa sa Netflix no isang araw eh. Di pala sa Disney Plus no isang araw eh. Wakanda. That's how ridiculous his statement was. Kaya nga, ako yung naniniwala sa inyo na wala talaga sa inyo. Most likely, ito sa akin. Kung hindi man ito nalagay sa file ninyo, ito honest opinion ko ito. Kung hindi ito nalagay sa file ninyo, pwedeng ang gumawa nito siyang nagtago ng papel na ito. Ginugot, no? posible Ako, to be honest, I'm not destroying you, Morales. Ako,
isa rin yan sa iniisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito, hindi mo na-submit, baka nasa iyo yung papel na yan. Pero, sige lang, I am giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw, attorney, kung sabihin mo na Luminis ang never audio, nag-exist yung papel na yan, yan ay gawa-gawa lang. Maniwala kaya ako sa'yo? Yung nature ng papel, kahit na photocopy lang yan, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Oh, anong sinisirox niya? Kung ano kinukopyahan kung wala yan? Kung hindi yan existing. Your Honor, if I may. Yes. Siguro Paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Sorry. Hindi ko kinaya. Paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Baligtad na ba kayo, Senator Bato? Ang hard copy nang gagaling sa soft copy. In this day and age, mga kotsero, wala nang tina-typewriter. Lahat piniprinter na. So, paano magkakaroon ng hard copy at soft copy? Buti sana kung typewriter yan eh. O di hard copy pareho, di ba? Paano magkakaroon ng hard copy yung soft copy? Ay, baliktad. Paano nagkakaroon ng soft copy yung hard copy? po yung papel na to, dokumentong to nag-exist. Oh, But nag-exist only on nga. the part of the Mr. Jonathan Morales, because these documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official documents Well, of PIDEA. naniwala ko sa inyo pag dineclare nyo yan dahil talagang tinignan niyo sa record ninyo. Tinignan niyo sa record nyo. Wala talaga yan. Yes po, Pero Your Honor. please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Am Honor. I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? So stupid. Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. So mga kotsera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?